Nagsalita na naman mga kaistorya si Kibuloy. May bago siyang statement dun sa YouTube channel po nila. Ang binanatan po niya doon ay yung statement ng embassy ng Amerika. Sablay na naman ang sinasabi, sa tingin ko sablay na naman ang sinasabi dito ni Kibuloy. Bakit kamo? Ang gawin natin, mga kaistorya, pakinggan po ninyo kasi ganun uli, hindi siya nagpakita ng mukha. Audio lang na naman ulit. So ito, i-play ko tapos magkomentaryo po tayo. U.S. Embassy's statement about me through their spokesperson Kaniska Gago Padjay. Si Kaniska Gago Padjay yung nagbigay ng statement from U.S. Embassy. Ano po? Tuloy natin. Which states, and I quote, "For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic pervasive rape of girls as young as 11 years old." Ang sinasabi dito, yung statement umano ni Kaniska Gago Padjay na si Kibuloy, for more than a decade na umano na ginagawa niya itong mga pang-aabuso na sexual at may binabanggit pa dito na may ni-rape umano si Apollo Kibuloy na 11 years old na bata. Tuloy po natin. And is currently in the Federal Bureau of Investigation's most wanted list. Binanggit. Totoo nga naman yun, nasa most wanted list ng FBI o ng Federal Bureau of Investigation. Ang pangalan po ni Apollo Kibuloy. Ginawan po natin yan ng content kasama po yung dalawa niyang opisyalis ng kanyang simbahan doon sa isa nating nakaraang live stream. Na tungkol nga din po dito sa statement ni Kibuloy, yung una. Tuloy natin. Maiksi lang ito tuloy po natin. End of quote. This is my answer. Kaniska Gago Padjay, I presume you are a very educated man, and I'm sure you know a little bit about jurisprudence. Jurisprudence is a system of law. Tuloy natin. I am sure also that you have read somewhere this narrative that says, and I quote, "The law heareth before it condemns." Batas na ang pinag-uusapan dito at may binabanggit pa po siya mga kaistorya na sa korte. Tuloy muna natin End of quote. That's why in a competent court of law, the judge hears the argument of both the accuser and the accused, the plaintiff and the defendant, before it can issue a verdict of guilty or not guilty. In our Philippine justice system, which was copied from yours, it says, and I quote, "The accused is presumed innocent until proven guilty in a competent court of law." But in your statement, you sound like you changed the formula. That's why monologue doesn't win debates, and a one-sided coin won't buy a piece of cheap candy. Alam niyo itong sinasabi ni Kibuloy, sa palagay ko, hindi po ito applicable sa kanya. Sinasabi niya, ang batas umano ay nakikinig muna sa panig. Kung aling panig ang pinag-uusapan dito, yung panig, halimbawa, ng proseso sa korte na kung saan ay mayroong akusado at nag-aakusa. Na pinakikinggan muna ang panig. Dito dapat ang banggitin natin, magkabilang panig kasi proseso na ng korte ang sinasabi niya rito. Pinakikinggan muna umano sa loob ng korte bago ang korte magbaba ng bago sabihin ng isang tao ay guilty. Kung bakit ko nasabing hindi ito applicable kay Kibuloy, kasi sige, banggitin natin yung Federal Bureau of Investigation or korte halimbawa diyan sa Amerika kasi nasa most wanted list siya ng FBI Paano ito magiging applicable kay Kibuloy? Hindi naman niya hinaharap yung kaso niya sa Amerika, tinakasan nga niya. Nagtatago nga siya sa kaso na ito, di ho ba, mga kaistorya? So paano maririnig yung panig niya
Paano maririnig yun? Eh, hindi nga siya humaharap. Hindi niya hinaharap ang kaso na ito sa Amerika. Dito niya sa batas namin na kung saan ikinopya sa batas ninyo, ganoon din. Eh, paano nga mangyayari yun? Ganyan, halimbawa, mga kaistorya sa Senado, anyway, hindi pa naman yun korte, no? Kaya lang dapat kung ang ipinaglalaban niya, batas at karapatan, dun sa nakaraan pa ngang statement niya, ipinaglalaban niya ang kanyang constitutional rights. Paano niya maipaglalaban yung constitutional rights niya at paano niya masasabi yung batas na dapat matupad na ganito, ganyan, no? Bago siya maakusahan, ay pakikinggan muna ang kanyang panig bago masabing siya ay guilty. Sarili niya ang tinutukoy niya dito eh. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, kasi pinagtatanggol niya ang sarili niya rito, mga kaistorya. Eh bakit hindi siya humaharap? No? Para matupad yung sinasabi po niya, mangyayari lang yun pag humarap siya, hindi nga siya humaharap. Ipinaglalaban niya umano. Ipaglalaban niya umano ang kanyang constitutional right. Paano mangyayari yun? Hindi nga po siya humaharap. Samantalang constitutional right din po ng isang Pilipino na pakinggan yung panig mo, na ikaw ay magsalita, linisin ang panig mo, ipagtanggol ang iyong sarili sa harap ng alinmang hukuman. Paano niya mangyayari yung hindi nga siya humaharap? Matutupad mismo yung constitutional right niya na yun dun sa hearing sa Senado kung haharap siya. Hindi naman dun huhusgan na siya ay guilty or what. Kasi pupunta pa po yan sa korte. Kumbaga, hinahanap lamang ng investigasyon na yun, mga kaistorya, ang linaw ng mga pangyayari. Hinahanap lamang ng investigasyon na yun sa Senado ang mga testigo at mga ebidensya at yun ang dadalhin sa korte. Mali po yung sinasabing ayaw. Wait, na-play ko. Mali po yung sinasabi ni Kibuloy na sinabi niya na dalhin niyo sa korte. Yung kaso na yan, ayaw naman daw po ni Senator Risa Hontiveros. Wait, hindi yung ganun agad-agad pupunta ng korte na wala kang kasamang testigo at saka ebidensya. Kasi po, gaya nung sinabi ko, dalawang elemento ang kailangan, no? Yung testigo, gagawa po doon mga kaistoryan ng sworn statement or complaint affidavit, no? Kasi sila yung mag-aano doon eh. Tapos pipirmahan pa nga po nila yun mga kaistorya. Ganun ang proseso noon. Ang tanong lang ito naghamon siya na dalhin sa korte. Pag nasa korte na kaya, haharap siya. Ayaw nga niya humarap sa Senado. Tinakasan din po niya yung kaso niya sa Amerika, di rin po niya hinaharap. Tinakasan kasi nandito po siya sa Pilipinas, di ba? Ayaw niyang harapin dun sa Amerika eh. Yung extradition na binabanggit niya, bakit may request na bang Amerika for extradition? Mga kaistorya. Kasi, correct me if I'm wrong, wala pa naman po akong naririnig na gano'n, mga kaistorya. Kasi yung sinasabi niya, ayaw daw po nila ng extradition ni Amerika. Ang gusto na daw po nila ay kidnapin at i-assassinate utudasin si Kibuloy. Sabi niya sa nakaraang statement, nakipagsabuatan nga daw po ang administrasyon ni PBBM. Ngayon, nagbaba ng statement ulit ang US Embassy to the Philippines. Wala daw silang alam na may patong ang ulo ni Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, may patong daw ang ulo niya ng $2 million eh. May round off pa nga niya sa 100 million pesos. Hindi naman daw po totoo. Kung walang patong ang ulo mo, di gawa mo pala yun, nagsisinungaling ka. So, hindi rin imposible na nagsisinungaling ka na sinabi mo na ikaw ay gustong i-assassinate, gusto kong i-kidnap sa halip na extradition ang gusto. Wala nga naman lamang tayo nabalitaan na may nangyaring pagtatangkang kidnapin si Kibuloy o tudasin. Tapos bigla-bigla, gano'n. Tuloy natin dito. Hindi pa ito tapos. Maiksi lang ito. Nasa hingit 2 minutes lang itong statement na ni Kibuloy or 2 minutes. Tuloy natin. Embassy. I'd like to respectfully remind you that lynching and kangaroo courts are long banned and abhorred in modern civil societies. Well, ito, opinion niya lang to Kangaroo court ay binandamanan daw umano sa modern civil societies. Ano ba yung kangaroo court? Ang kangaroo court ay ginawa ng isang grupo ng mga tao, halimbawa mga autoridad, para usigin ang isang tao na kahit pa magharap doon ng
totoo at matibay na ebidensya ang isang tao, baliwala na yon kasi ang layunin ng court na yun ay usigin nga ang tao na ito or patungan ng mga charges. Yun ang isang kangaroo court eh. Well, saan niya nasabi yung kangaroo court na yun? Bakit niya nasabi? Dapat harapin niya. Harapin niya muna bago niya sabihin kangaroo court. Kasi may mga kita ninyo, dalawang bansa na, Amerika, inaakusahan na siya ng tungkol sa pang-aabusong sexual, no? May malakihan pa umanong na smuggling ng cash, no? Smuggling ba ang tamang termino doon? Tapos dito din sa Pilipinas, may issue na rin, iniimbestigahan ng Senado ng pang-aabusong sexual at physical. Nababanggit ng mga tao. Tuloy natin. Because it results in gross human rights abuses and violations, causing millions of innocent people, women and children dead, just like your war in Iraq, with the intentionally wrong, deceptive presentation that the little bottle of detergent was weapons of mass destruction. The result, lumayo na masyado ang sinasabi niya. May nabanggit pa na weapons of mass destruction. Kalayo na nun, isang tao lang. Siya lang yung inuusig dito. Millions died. Is sorry, wrong intel enough to compensate for the mass death that you caused? I bet not. As a spokesperson of the USM, mass death that you caused? I believe you. Well, alam nyo, kahit paano, dito sa last part na sinasabi na ito ni Kibuloy, may totoo naman dito. Alam ko yung history na yan, mga ka-istorya. Baka ang binabanggit niya na isa sa halimbawa ng kangaroo court ay kagaya ng pang-uusig kay Saddam Hussein. Ang tingin ko nga rin doon, kangaroo court. History yan. Palagay ko hindi rin naman maitatanggi ni Amerika yung history. Kasi totoo naman yun na nangyari, mga ka-istorya. Ako, alam niyo namang nagre-research tayo ng malawak, kaya alam ko yung mga yan. Pero walang kinalaman yan kay Kibuloy, yung history na yan ng Amerika. Iba! Yung di umano na ginawa niyang mga pang-aabuso, physical at sexual, na kaya nga siya nasa most wanted list ng Amerika at ngayon ay iniimbestigahan siya ng Senado dito sa Pilipinas. Wala namang kinalaman sa kanya yung history ng Amerika. Sa palagay ko lang. Also, represent the U.S. government's narrow, bigoted view of the world. It's very scary. Kanishka, if you think pitch black, dark night is beautiful, try daylight. It's enlightening. Because the sunshine of innocence will all melt away your vile, pitch black, dark, fabricated, malicious allegations. Thank you and may God bless you. Patunayan na. This is Pastor Apollo C. Kibuloy. Dapat humarap siya sa korte para mapatunayan niya yung sinasabi niyang malicious and fabricated lies. Korte lang ang magsasabi nun, hindi siya. Kung paano niya sinasabi na hindi pwedeng husgahan siya na guilty. Sa proseso sa loob ng korte, yun ika ang batas, yun ang jurisprudence. Hindi naman niya yung ginagawa, di siya humaharap sa korte, paano mangyayari yun? At sa korte lang din mapapatunan, korte lang din ang magsasabi na yung sinasabi po ni Kanishka Gagupadjay ay fabricated, malicious and fabricated lies. Korte lang din ang magsasabi nun, hindi siya. Sa korte niya lang din mapapatunayan na yun ay malicious and fabricated lies. Paano niyan mapapatunayan? Hindi nga siya humaharap sa korte ng Amerika eh. Diba? Hindi nga rin siya humaharap sa investigasyon ng Senado. At kung makarating na kaya sa korte, ang kaso na yun, haharap kaya sa yun. Yun ang aabangan natin. Yan naman ang mga opinion ko sa sinasabi ni Kibuloy. Mali, sablay, para sa akin ang sinasabi niya, mga kaistorya. Habang dumadami ang sinasabi niya, lalo namang natatalpak siya ng mga sinasabi niya dahil bumabalik sa kanya. Yan po mga kaistorya, ang balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Ano po?
Shoutout po sa mga sulid nating kaistorya sa buong mundo. Muli ako po si Juan, istoryador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.